Hallelujah. Praise God. Mapagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat. Bless niyo po, Panginoon Lord, ang bawat isa, Panginoon Lord. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay mayroon pong mga kahilingan sa iyo. Igawad mong iyong bendisyon po, Panginoon, at tingala sa bawat isa po, Panginoon Lord. Abutin mo ang mga pangailangan, Panginoon, ng bawat isa po, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang nagsasabi, Panginoon, lumapit sa iyo. At ikaw ay lalapit sa amin, Panginoon Lord, magpakumbaba kami sa iyo. At ikaw po ay magtataas sa amin po, Panginoon Lord. O God, ano manghilingin sa iyo, pagkaloob niyo po, Panginoon, ayon po sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee and show thee great and mighty things, which thou knowest not. Hallelujah. Dahil po, ang iyong pangakapay hindi po, Panginoon, nagbabago noon pa rin. Ngayon at magpakailanman in Hebrews chapter 13 verse 8, you are the same yesterday, today, and forever. Then, amin po nga tinatalian, sinasaway mga sakabal, mga adlangan, alinlangan man sa pangalan mo, in the name of the Lord Jesus, in the name of the Lord Jesus Christ. Bless everyone, Panginoon. Pour out the Holy Spirit, Panginoon, Lord, hallelujah. Fire, let your kind of glory dwell upon this place in Jesus' name. Hallelujah. Let your love and mercy and compassion, Panginoon, and joy and speak of all the glory in Jesus' name. Speak to us, Panginoon, Lord, hallelujah, in Jesus' name. Amen and amen po rin ang Panginoon at makapunta tayo po. Hallelujah, glory to God. At salamat po sa Panginoon at sa kanyang magandang loob po sa atin. Praise God. At ang ating pong paksa ngayon ay ang choosing, ang pagpili ng Panginoon. Pumili tayo ng Panginoon. Ayon po sa kasulatan sa Matthew chapter 22 verse 14, it said, for many are called, but you are chosen. Marami ang tinawag ng Panginoon. Ngunit, subalit, kaunti lang ang kanyang pinili. Salamat po tayo sa Panginoon na kung tayo ay tinawag ng Panginoon, hindi lamang tayo ay tinawag, kinakailangan isa ka sa pinili ng Panginoon na kanyang lingkod, na kanyang, hallelujah, anak niya, at pinili niya sa lahat ng mga nilang sa mundong ito. Dahil kapag ang pinili ng Panginoon, yan po ay kanyang ililigtas at gagamitin sa kanyang kaluwalhatian. Another verse, sabi po sa Mark chapter 11 verse chapter 13 verse 20. Mark chapter 13 verse 20. Sinabi, and except that the Lord had shortened these days, maliban na ang Panginoon ang siyang magpaikli ng mga panahon, no flesh should be saved. Walang lamang o walang tao maligtas. But for the elect's sake, dahil sa kanyang mga pinili, and He had chosen, at sa kanyang mga hinirang, He had shortened the days. Dahil sa kanyang pinili at hinirang, ay pinapaikli ng Panginoon ang mga panahon. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Panginoon in the name of Jesus Christ. Lord, bless your words. Bless everyone, Panginoon, Lord, hear your words and follow your words po, Panginoon, by the blood of Jesus, by the power of the Holy Ghost, in the name of Jesus Christ, the fire of the Holy Ghost, in Jesus' name. Let us say, thank you, Lord Jesus. Amen and amen po rin ang Panginoon. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. At masabing chosen. Tanungin mo ang iyong sarili kung pinili ka ng Panginoon. Ask yourself. Tanungin mo yung sarili. Pinili ka ba ng Panginoon? Baka magkaroon ka ng katanungan sa iyong sarili na pinili ka ba ng Panginoon? Kasi kapag nag-alinlangan ka sa kapag-pili sa iyo ng Panginoon, Kristo sa iyo are not saved. Kasi kapag pinili ka ng Panginoon, at alam mo na pinili ka ng Panginoon, tiyak mo na maliligtas ka. At
ililigtas ka ng Panginoon. Dahil sinabi niya, many are called, but you are chosen. Marami ang mga tinawag, subalit kakaunti lang ang mga pinili. At dahil sa kanyang mga hinirang at pinili, paikliin niya ang panahon. Dahil kung hindi niya paikliin ang panahon, walang laman maliligtas. Walang taong maliligtas. Walang hinirang maliligtas. Sa mga tuwid, nais po ng Panginoon na isa tayo sa pinili ng Panginoon out of billion ng mga tao. Ang population sa buong mundo ay 4 billion. Pero ang pinili ng Panginoon kaunti lang, sabi niya, many are called, but we are chosen. Kaya magkataka ka na sa ibang mga sikta, ang dami-dami nila. Ngunit, hindi po nababatay sa dami. The calling of God is not based about the quantity, hindi po sa dami, but the quality that they are choosing by God. Sa kalidad na sila'y pinili ng Panginoon. Kaya kuminsan, marami po tayo. Kuminsan, kaunti tayo. Pero, ang mga pinili ng Panginoon ay manatili yan. Hindi ba? Ang mga pinili ng Panginoon manatili yan. Para po tayo mga tinanahit o nililiglig. Hindi ba ang mga ipa, ang mga alikabok, ang mga ipa, ay kapag dumaan ang hangin, ano yan? Lilipad. Pero ang mga pinili, ay hindi lilipad, manatili yan. At kanina, ako'y malayang-malayang lumipad. Ikaw malayang-malayang lumipad, kapag pinili ka ng Panginoon daw, ay hindi ka lumipad sa kapahamakan, kundi lilipad ka sa pagpapala ng Panginoon. Lilipad ka sa kalakasan ng Panginoon. Dahil sinabi niya sa Isaiah 40 verse 31, for they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ang siyang naghintay sa Panginoon ay palakasin ka ng Panginoon. They shall mount up with wings as an eagles. Siya ay lilipad kagaya ng isang anila. And they shall run and not be weary. Siya ay tatakbo ay hindi siya manghina. At siya ay siya po ay lalakad at hindi po mapapagod. At ang tao na mapapagod sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, nangahulugan, kailangan mo ang kalakasan ng Panginoon. Kailangan mo ang strength ng Panginoon. Amen ba? Ang lakas ng ating Panginoon. So, kailangan na nilakas ang Panginoon. Ang mga pinili ng Panginoon, binigyan ng Panginoon ng power, lakas, kapangyarihan. Kaya nga, the Word of God is not in word, but in power. Ang salita ng Panginoon hindi lamang sa salita, kundi sa kapangyarihan. Dahil ang salita ng Panginoon ay kapangyarihan niya. Amen? So, ang mga pinili ng Panginoon ay manatili talaga. Manatili ka ba? Amen? Kung ano mang pag-iliglig sa'yo, ano mang pag-iliglig sa'yo ng mga pagsubok, ng mga problema, kailangan ka manatili dahil pinapaikina na ng Diyos ang mga panahon. Nung nakaraang linggo lang, kahit linggo naman, nawa na natili ka linggo-linggo sa Panginoon. Amen ba? Uri natin ang Panginoon. Hallelujah! At ang pagdating ng Panginoon ay hindi mo na nalalaman kung kailan. No one knows except God. Ang Diyos lang ang nakaalam sa kanyang pagdating. Marami siyang mga sign, mga tanda, ngunit ang pagdating ng Panginoon wala pong nakaalam. So kailangan tayo magiging handa sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang mundo ay abala sa paghanda ng digmaan. Hello? The world are preparing for the battle. Nag-aanda sila sa digmaan.
Ngunit ang mga pinili ng Panginoon, naghahanda sa salubong sa Panginoon. Amen ba? Amen ba? Kaya nga, nagagawa sila ng mga missile, nagagawa ng nuclear, nagagawa para, pangpuksa, pangpatay. So, nakikita natin kapsyon dahil ang mga pinili ng Panginoon yan na susutan ka ng maputing damit. Ang maputing damit, tanda ko ng kabanalan. Ibig sabihin, ikakasal ka sa Panginoon. Amen ba? Babae na lalaki, kasal sa Panginoon. Figuratively speaking, symbolically speaking, na lahat po na mga pinili ng Panginoon ay kasal sa Panginoon na siya po ay darating. Amen ba? Uri ng Panginoon na siya ay darating. Amen ba? Palaman ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Salamat sa Panginoon na kayo ay nariyan. Praise God! At nung nakaraang linggo ay nasira pong ating PowerPoint. Yung salamat sa Panginoon ay bumili tayong bagong gamit para po maayos po. Yung dating gamit sa PowerPoint yun, mga replaceable o kaya hindi po na-repair. Ngayon po ay ang kahulugan ng pinili, ang kahulugan ng pinili. Anong kahulugan ng pinili? Sa Hebrew word, bakar. Sa Hebrew word ay bakar. Na kahulugan o ibig sabihin, the elect, decide for selected, acceptable, appoint, excellent, join, and require. Ang mga pinili ay hinirang at nagpapasya at pinagpapasya mo na ikaw ay hinirang ng Panginoon at acceptable, ikaw ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang mga pinili ay katanggap-tanggap sa Panginoon at appoint, itinalaga ka ng Panginoon. Excellent. Hindi lamang best, kundi excellent. Mahusay. Pinakamahusay. Joy, nagsama-sama, and it is a require. Yan po ang kailangan. Ang require ng Panginoon. Ang kailangan na sinasabi na tayo po ay pinili. Sabi po sa Greek word, is a Greek word. Ekletos meaning pick out, chosen by God. Ekletos, ibig sabihin, pick out. Kinuha ka ng Panginoon mula sa kasamaan, sa kadiliman. At pinili ka niya para to obtain salvation through Christ. Upang matamo natin ang kaligtasan kay Kristo Jesus. Amen? So, Christian are called chosen. Ang mga Kristiyano ay tinawag na pinili. Kapag ikaw ay Christian, ikaw ay pinili. Or elect, o hinirang. Elect of God. Choice, pinili ka, selected, the best of each kind or class. Excellent. Pinakamaina, mahusay, ng uri ng bawat Kristiyano. Every Christian. So, ang pagiging Christian mo ay pinili ka. Marami ang mga napapanggap na Christian. But ang tunay na Christian, ang tunay na pinili ng Panginoon, nakikilala sila sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga sultan, sa kanilang mga panalita, sa kanilang mga postura, sa kanilang pagkilos, at sa kanilang mga pag-iisip, at nakikita ang aura ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ba? Nakikita na ikaw ang representative ng Panginoon, ang aura ng Panginoon. We are the Christ-like. Ibig sabihin ng Christian means Christ-like. No? In Galatians chapter 3 verse 27, for as many have been baptized into Christ, have put on Christ. Ang karamihan na binili si Kristo ay nabautismo kay Kristo. Kapag nabautismo kay Kristo, kailangan ibigis mo si Kristo.
Kaya ang damit ni Kristo ay ang asuotin mo. Ang buhay Kristiyano, buhay na tatamian o kalikasan ni Kristo. Another word ng chosen in Greek word ay epigumai, meaning to pick out, pinili ka, ay kinuha ka niya. Choose out as the recipient of special favor. Mula ka sa kadiliman at pinili ka ng Panginoon at tagatanggap ka ng spesyal na pabor. Kaya ang mga pinili, may spesyal na pabor ang ating Panginoon. May pabor ang Panginoon sa atin. Ibig sabihin, mayroon siya, hallelujah, pagkalinga po sa atin, magkatangkilik po sa atin ang mga pinili ng ating Panginoon. Iba talaga ang mga pinili ng Panginoon. Mayroon po talagang pabor ang Panginoon sa atin, special favor and privilege. And then, separated from the rest of mankind. Kapag pinili ka ng Panginoon, bear in mind that we are separated. Hiwalay ka sa mga ordinaryong tao. Hindi ka sumasang-ayon sa kanilang mga kasuotan, kalikasan, kaayusan, pananalita, pag-iisip. Dahil sabi diyan, to be a peculiar in His own. Kapag peculiar ka, ibig sabihin na iba. Katangi-tangi ka. Kaya nga sinasabi, bakit ang mga babaeng mahabang buhok? Dahil katangi-tangi ka. Peculiar ka, na iba ka. Oh, bakit hindi ka nagsuot ng mga malalaswa? Bakit hindi ka nagmamaskara? Dahil ang iyong aura ay sa Panginoon, hindi na palamuti at pakunwari. Alam niyo po, nagmamaskara, yung mga marami pong nilagay sa mukha. Hindi totoong mukha yan. Ang totoong mukha, kung ano ka talaga na ginawa ng Panginoon, you are unique, you are peculiar. Kaya ang aura ng Panginoon nagpaganda sa iyo. Eh, may puri ng Panginoon. Ang aura ng Panginoon nagpaganda sa iyo, hindi po sa palamuti. Yan po. So, ang sabi dyan, to be attended continually by His glorious oversight. To be attended continually, lagi pong dumadalo sa kanyang kalawalhati ang mga pagtingin. So, kaya tinitingnan ng Panginoon kung lagi ka sa kanyang presensya, lagi kayo dumadalo sa kanyang pagtitikon sa pagsamba. Tinitingnan ng Panginoon kung ikaw ba talaga pinili, nanatili ka palagi. O, kung minsan ka lang sama, kung hindi, ay hindi ka mapipili ng Panginoon. Amen ba? Hello? At kung sabi, magpatuloy ako para pinili ako ng Panginoon, para pakarating ng Panginoon. Magpatuloy ka! Huwag kang magpatangay sa mundong ito. So, kapag pinili ka ng Panginoon, bear in mind, kapag pinili ka ng Panginoon, huwag kang sasang-ayon sa mundo. Huwag kang sasang-ayon sa mga takbo ng mundo, lalo-lalo na sa mga kabataan ngayon. Kapag ikaw talagang pinili ang Panginoon, huwag kang sasang-ayon sa kanila, naiba ka. Hiwalay ka sa kanila, kaya sinasabi dyan, hiwalay ka, you are separated. Amen ba? Kasi kapag hindi ka hiwalay sa kanila, maging katulad kanila, hindi ka pinili. Ang mga pinili ay hiwalay yan. Ibubukod talaga yan. Bukod tangi ka talaga. Yung palampanan ng Panginoon. Amen! Kaya ang sinabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, be not equally yoked together to the unbeliever, to the darkness, for you are in the light. Hindi ka na isama sa mga makamundo, sa mga gawa ng kadiliman, sa mga ampun sa kanas, kundi ikaw ay lingkod ng Panginoon, pinili ng may palakpahan ng Panginoon, may palakpahan ng Panginoon. Kaya marami pong napariwara, marami pong napahamak, dahil ang mga Christian tumatanggap sila na sumasang-ayon pa rin sila sa mga takbo ng mundo. Baka sabi mo nga, wala kang kaligayahan. Alam na po, ang kaligayahan natin hindi sa mundong ito. Ang
kaligayahan natin sa Espiritu ng Panginoon. Ang kaligayahan natin sa kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Ang kaligayahan natin sa Espiritu ng Panginoon. Kaya marami pong napapahamak dahil sumasakayin sila sa kamundo. Maya-maya, naglalasingan na. Maya-maya, nahubahan na. Maya-maya, wala na sa sarili. Kasi nilasing na ni Satanas. Nahubaran na pagkatapos hindi na sa pinapaglalaroan ni Satanas. Kaya bear in mind na kapag pinili tayo ng Panginoon, huwag ka sasakayin sa mundo. Hihiwalay ka sa mundo. Lahat ang sabi, hihiwalay ako sa mundo. Naiba ka talaga. Palapanan na ngayon. Amen! Hallelujah! Yan ang turo ng Panginoon. Na para manatili tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah! And Deuteronomy chapter 7 verse 6 and 7, it says, Thou art a holy people. It said, Thou art a holy people. Ikaw ay banal na tao ng Diyos. And to the Lord thy God, sa Panginoon nating Diyos. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto Himself. Pinili tayo ng Panginoon, ng Diyos, na espesyal na tao. Ibig sabihin, espesyal na tao, hindi ka ordinaryo. Ano? Hindi ka ordinaryo. Dahil sa Kanya, espesyal ka. Diba? At sabi niya, above all people that are upon the face of the earth. Kapag ikaw espesyal ay nangingibabaw ka. Hallelujah. Nakikita ang ganda mo. Nakikita ang gwapo mo. Nakikita na iba ka. Na-special ka. Higit sa lahat. Amen. Palakpanan na kayo. Sa lahat sa mundong ito. Sa mundong ito. Hello. Sinabi sa verse 7. Pagin natin sa verse 7. The Lord did not set His own love, His love upon you. Ang Panginoon, hindi siya naglagay ng pagmamahal dahil sa iyo o pinili ka niya, nor choose you because you are more in number than any people o dahil sa kanyang marami kayong mga tao sa iba, but you are the fewest of all people. Inilagay ng Panginoon ang espesyal na tao dahil sila ay ano ba? Kaunti lang. Kaya mga espesyal na tao, kaunti lang. Ang napinili kaunti lang, palapanan ng Panginoon. Hallelujah! So, hindi po sa dami ang binabatayan, kundi kahit kaunti lang, basta pinili at espesyal, nakikita ang kaibahan, nakita ang kagandahan at kagapuan, nakita ang kabanalan at katuwiran, nakita ang mukha ng Panginoon sa buhay mo. Amen ba? Ikaw ay naiba sa lahat. Amen. Palakpanan ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin. You are special. Sabihin mo sa tabi mo, ikaw special. Hindi ka ordinaryo. Sabihin mo palagi, special ako, hindi ako ordinary. Di ba, amen? Yan po ang sabi ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi tumitingin sa panglabas na anyo. Sabi dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ano sinabi niyan? But the Lord said unto Samuel, ang Panginoon nagsabi kay Samuel, dahil nakita niya si Eliab na kami ay gwapong tao, yan siguro pipiliin ko. Well, look not on his countenance or on the height of his features. Hindi ako tumitingin sa kanyang kagwapuan, sa kanyang kagandahan, sa kanyang kakisigan, sa kanyang tangkad. Because I have refused him. Tinanggihan ko siya. So, akala ni Samuel, ito na siguro pinili ng Panginoon. Hindi pala. Praise God. Ang sabi diyan, for the Lord sees not as a man sees. Ang Panginoon ay tumitingin hindi sa paningin ng tao.
totoo lang po, at kapag tumitingin ka, tinitingnan mo ang gwapo, ang ganda, ang kisig, ang tangkad. Pero ang Diyos ay hindi tumitingin sa gwapo mo, sa ganda mo, o sa kisigan mo. Ano sabi diyan? For man look on the outward appearance. Ang tao tumitingin sa panglabas na anyo. Pansinin natin ang ating salita niya. But the Lord looketh on the heart. Tinitingnan niya ang puso mo. Ibig sabihin, tinitingnan ng Diyos ang puso mo kung ikaw ba talaga sa Diyos. Kung ikaw ba ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Tanungin mo ang sarili mo, puso ko, ikaw ba maglilingkod sa Diyos o puso ko? Maglilingkod lang ako dahil sa minamahal ko na tao. Kapag naglilingkod ka lang sa Diyos dahil sa minamahal mo, kapag mawala na siya, mawala ka rin, hindi ka pinili ng Panginoon. Ang mga pinili ng Panginoon ay nakikita ng Diyos sa puso mo. Tandaan natin, huwag natin sundin ang puso natin. Dahil ang Diyos lang nakaalam mo sa puso mo. Sabi sa Jeremiah 17 verse 5, heart is deceitful above all things, and desperately wicked, who can know it? Only God knows it. Ang Diyos lang nakakita at alam sa puso mo. Kaya gusto ko ng Panginoon, hallelujah, na huwag kayo titingin sa panglabas na anyo ng tao. Kuminsan sa mga binata, dalaga, ay gusto ko siya kasi gwapo o maganda. Maganda naman gwapo, balasubas naman ay demonyo at demonyita. Wala rin. Maging demonyo ka, demonyita, lagi kayong away. Kaya sabi ng kwento ka, sabi niya, anak, saan ka nakatira? Sa impyerno. Sino ang tatay mo? Si demonyo. Sino ang tatay mo? Si demonyita. Oh, sabi, niloko yata ako. Punta doon ang bahay niyo. Sabi niya, nung pinunta ang bahay niya, nung nakita kasi ang ng tatay niya ang anak niya, hoy, di mo dito! Saan ka galing? Di mo dito ang pangalan niya. Oh, pagkatapos, sabi na ng tatay sa kanya nanay, di mo dito, nakaluto ka na ba? Paano ko makapagluto? Demonyo, nawala ka, dinala dito na bigas. Sabi ng tatay niya, impyerno talaga. Sabi na, sa impyerno talaga buhay. Kaya tao mga kapatid, nawala pong Diyos, impyerno ang buhay niya. Kailangan mo ang Diyos. Ang kapilin ng Diyos ay nandiyon ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Hallelujah. Kaya nga, ang sabi po ng Panginoon, sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh to steal and to kill and to destroy. Si Satanas ay hinalintulad siya ng magnanakaw, papatay at sisira. Kaya kapag minahal mo ang mundo, you will be steal and you will be killed and you will be destroyed. Kapag makinig kayo, kapag mahalin mo ang mundo na nakawin ang buhay mo, papatayin ka at sisirain ka. Kaya, mga minamahal, huwag natin ibilin ang mundo. Dahil ang mundo ay ang nakahawak dyan si Satanas. Hello? Ang mundo ay nakahawak dyan si Satanas. Dahil sinabi sa 1 John chapter 5 verse 19, the world lie in wickedness. Sa Tagalog pa, ang mundo ay nakahilig sa kasamaan. Anong kasamaan? Di ba sa Satanas ang kasamaan? Amen? Kaya, nais po ng Panginoon, huwag nating ibigin ang mundo. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 16. Kaya nga sabi ng Panginoon, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Kaya darating ang Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay, upang magkaroon tayo ng maginhawang buhay. Palahanap, puwi na ng Panginoon sa Hallelujah. Kaya kapag darating na ang Panginoon sa buhay mo, huwag mong isuko,
huwag mong ibinta. Huwag mo i-give up. Whether you like it or not. Mga kapatid, sayang mo sa gusto kinakailang panghawakan talaga. Dahil sinabi sa verse 16. Ano sabi niya sa verse 16? And another ship I have. Mayroon akong mga tupa. Ang sabi ng pen, which are none of this world. Mayroon akong mga tupa na wala sa aking kawan. Then, also I must bring. Then I must also bring. So, ang Panginoon pala ang magdampot sa iyo. Kaya po mga kapatid, kapag pinili ka Panginoon, ang Diyos ang nagdampot sa iyo na dinala ka sa kanyang kawan. Palakman natin ang Panginoon. Pinili ka niya, dinampot ka niya. Ang sabi niya, that they shall hear my voice, and they shall be one fold and one shepherd. Pakinggan nila ang boses ng kanilang pastor at mayroon lamang isang, mga kapatid, kawan at isa pong kalipunan. Ano ibig sabihin isang kawan at isang kalipunan? Tumutukoy yun sa isang katuruan. Isang Diyos. Mga kapatid. Isang Diyos at wala ng ibang Diyos. Isang Espiritu ng Diyos. Hindi tatlong Espiritu. Isang tamang bautismo. Ang bautismo ni Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus Christ, may kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus Christ, may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus Christ, lahat na matuod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, luluhod sa kanyang pangalan at lahat ng dilang magkupisal na siya ang Panginoon sa kalawalatian ng mga amen. Siya ang ating hallelujah ng isang tagapangalaga sa atin. At ang inyong lingkod ay praise God, under shepherd lang at ang shepherd natin Jesus Christ. Sabi sa verse 27, pansinin natin, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang aking mga tupa ay, nakikinig sa aking mga salita. Sa aking mga salita, sa aking tinig. At nakikilala ko sila, at sila'y susunod sa akin. Nakikilala ng Panginoon, at sila'y susunod. Dahil sabi sa verse 28, and I give them eternal life. Sino ang magbigay ng eternal life? Si Jesus Christ. Palakpan natin ng Panginoon. Siya magbigay ng eternal life. And they shall never perish. Hindi sila mapapahamak. Neither shall any man pluck out of my hands. Walang makakuha sa kamay ng Panginoon. Ibig sabihin mo palagi sa Panginoon, Lord, hawakan mo ako sa iyong mapagpalang kamay, mahimalang kamay, na walang makagalaw sa akin, na walang makakuha sa akin, kahit sa kanasman walang makagalaw, dahil ikaw po, Panginoon, ang aking Panginoon, nagkapaligtas, hallelujah, manlubos, at magagamot, Panginoon, hallelujah, purihin natin ang ating Panginoon, hallelujah. Wala itong makagalaw. Sa mga tuwid, para hindi ka magalaw, manatili ka sa kamay ng Panginoon. Manatili ka sa kamay ng Panginoon. At ang kamay ng Panginoon ay hindi maiksi. Mga kapatid, kaya niya tayong, hallelujah, hawakan lahat. For He is the powerful God, hallelujah. Omnipotent God, omniscient God, makapangyarihan Diyos na nakikilala sa lahat ng mga bagay at kahit saan sulok ay nandyan ang ating Panginoon. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Lord God. Kaya, para hindi tayo mahiwalay sa Panginoon, kailangan magpahawak sa Panginoon. Kapag ikaw ay kumapit, nakahulagpos pa. Sabi ng Panginoon, hawakan mo ako, Panginoon. Na hindi nakahulagpos, na hindi nahiwalay sa iyo po, Panginoon. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Na hindi mapapahamak po, Panginoon. At sabi sa John chapter 15,
verse 16 and 17. Pansinin natin ha. You or ye have not chosen me. Hindi kayo ang nagpili sa akin, ang sabi ng Panginoon. But I have chosen you. Pinili ko kayo. Hindi kayo ang nagpili sa Diyos, kundi ang Diyos ang nagpili sa inyo sa atin. Di ba? Kaya marami po ang tinawag, kaunti lang mga pinili. At ang sabi niya, un-ordain nyo, inoordinahan kita. Ibig sabihin, itinalaga kita that you should go and bring forth fruit. Kailangan kang humayo at kailangan kang magbubunga. Ibig sabihin magbubunga, magsasalita ka. Mag-akay ka ng mga tao para maglingkod sa Kanya. At ang sabi ng Panginoon, and that your fruit should remain. At kailangan ang mga akay mo na mga kaluluwa, mga bunga ay manatili. That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He will give it to you. So, ibig sabihin, kung mayroon kang bunga, kailangan manatili. Kung mga akay mo, kailangan manatili. At ang manghingi natin sa Ama, sa Kanyang pangalan, in the name of Jesus Christ, ipagkaloob sa atin. Amen? Kaya nga sabi niya, this thing I command you, that you love one another, at kinakailangan manatili ang pagmamahal sa bawat isa. Alam niyo po, ang mga pinili ng Panginoon ay puno ng pagmamahal. Hindi mo pinagpalit ang Diyos sa kayamanan. Hindi mo pinagpalit ang Diyos sa material na bagay. Hindi mo pinagpalit ang Diyos sa mga nakikita mo, kundi nanatili ka, hallelujah, na ikaw yordahanan pa ay magbunga dahil ang Panginoon ang nagpili sa iyo at tutulong sa iyo at nagawa sa iyo. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Kapag pinili kayo ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Dahil sinabi sa Philippians chapter 2 verse 13, it is God work in you to do His own good pleasure. It is God that work in you to do His good pleasure. Sa Tagalog pa, ang Diyos ang gagawa sa atin ayon sa Kanyang kabutihan at kagandang loob. Kapag pinili ka ng tayong gagawin lapas. Yan ba? Kaya gano'n lang sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengtheneth in me. Magawa kong lahat dahil sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon, Lord. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga problema, sa aming mga kahilingan sa iyo, sa aming mga kabigatian po, Panginoon. Amen. At para manatili ka, huwag mawala ang pagmamahal mo sa Diyos. Ano ba? Sabihin mo sa kanya mo, para manatili ka, huwag mawala ang pagmamahal mo sa Diyos. Dahil kapag nanatili ang pagmamahal mo sa Diyos, ang Diyos ay nasa iyo. 1 John 4 verse 8, He that knoweth not, knoweth that God, for God is love. Ang hindi nakakilala sa Diyos, ay hindi nakakilala sa pag-ibig, dahil ang Diyos ay pag-ibig. 1 John 4 verse 8, Amen. So, ang sabi po mga kapatid, sa Ephesians chapter 1 verse 10 and 11 and 13, he said, that in the dispensation of the fullness of time, at ang mga kapanahunan sa kapuspusan ng panahon, ye might gather together in one all things in Christ, at ipunin niya sama-sama sa isa ang lahat ng mga bagay kay Kristo, both which are in heaven, na kapwa doon sa langit, which are in earth, na dito sa lupa, heaven and him, ay sa kanya, ay punin niya. Verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, na sa kanya ay nakamo natin ang mamanahin. Anong mamanahin natin? Being predestinated according to the purpose of Him who worked all things after the counsel of His own will. Itinalaga niya
tayo ayon sa kanyang layunin na gagawa ng lahat ng mga bagay sa kanyang pagpapasya, sa kanyang kalooban. So, ibig sabihin, gumagawa po tayo hindi sa ating pagpapasya, kundi sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Sa verse 13, pansinin natin sa salitang verse 13. In whom ye also trusted, na kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya, after that he heard the word of truth, pagkatapos mo na pakinggan ang salita ng katotohanan o ang ebanghelyo ng katotohanan, the gospel of your salvation, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, ng ating kaligtasan, in whom also after that ye believe, na pagkatapos na tayo ay sumampalataya ay naniniwala, ye are sealed with the Holy Spirit of promise. Ye are sealed. Ye are sealed. We are sealed. Tayo ay tinatakan, sinilyuhan o pinili na tatanggapin natin ang kanyang Espiritu Santo. Ipuri natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa pangatuwid, ang mga pinili ng Panginoon ay may silyado na. Nung napakinggan mo ang ebanghelyo ng kaligtasan, sinilyo ka ng Panginoon ng kanyang Holy Spirit. Kapag sinilyo ka ng kanyang Holy Spirit, pag-aari ka ng Panginoon. Lahat po sa pag-aari ako ng Panginoon. Amen po. Hallelujah ka lang pala ng Panginoon. Pag-aari ka ng Panginoon. We can read in the Bible in 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Sabi niya, we are bought with a price. Tayo binili na sa kanyang mahalaga. By His own blood. Through the Holy Spirit, you are not owned, but you are of God. Hindi ka na sa iyong sarili, hindi pag-aari ka na ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon. So, kailangan mo ang Espiritu ng Panginoon at ang mga pinili ng Panginoon, mayroong Espiritu ng Diyos na yan ay silyo sa Kanya. Praise God. In Ephesians, James chapter 4, verse 6, 7, and 8, and 9. Pansinin natin ang mga salita ng banal na kasulatan. But He giveth more grace. Siya ay magbibigay ng grasya. Wherefore He said, kaya sinabi niya, God resisteth the proud and giveth grace unto the humble. God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mayabang, ikaw ay hindi tataboy ng Panginoon. Itutulak ng Panginoon. Kahit gusto mo lumapit sa Panginoon, makinig kayo. Kahit gusto mo lumapit sa Panginoon, itataboy ka ng Panginoon. Why? Because of your pride. Kaya ang mga taong mayabang, gusto malapit, hindi sila makalapit dahil sa kanilang kayabangan. Kaya God resisted the proud, tinutulak siya. Subukan mo na pumasok mga kapatid sa pintuan mga kapatid na nakasirado. Lapit mo doon, akala mo, sabi mo, di ba may pintuan na pagharap mo doon bukas? Dahil mayabang ka, sirado pa rin pagbag ka mo, untol, sakit ang ulo mo. Babalik sa iyo. Mauntol ka. Ibig sabihin, tandaan natin, ang mga pinili ng Panginoon hindi mayabang, kundi mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba. Kaya kapag nanatili ka sa kayabangan mo, itutulak ka ng Panginoon palabas. Hello? Ngunit kapag tanggapin mo ang pagkapili siya ng Panginoon, tanggapin mo ang kasuotan ng kababaan ng loob. Kaya nga sinabi sa verse 7, James chapter 4 verse 7, pansinin the powerful verse, makapangyarihan salita ng Panginoon, sabi niya, submit yourselves therefore to God.
Sabi niya, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ibig sabihin, bago lalayas sa anas, kailangan ka magpasakop sa Diyos. Palakpakan din ang Panginoon. Magpasakop ka sa Diyos! Magpasakop ako sa Diyos! At sarang-sarangin mo sa wain mo ang diablo lalay sa iyo. Ibig sabihin, lumayas sa tanas. Lumayas kang tarpulano ka, layas sa lasinggo ka, layas sa mga basagulino ka, layas sa mga masamang tao ka. Ay, lalayas yan. Dahil nagpapasakop ka sa Panginoon. Paano ka nagpapasakop sa Panginoon? Paano ka nagpapasakop sa Panginoon? Sa pamagitan ng kanyang mga salita, sinunod mo ang mga salita ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Palapanan ng Panginoon. Hello! Nagpapasakop tayo sa Panginoon? Sinusunod ba natin ang salita ng banal na kasulatan? Oh, tahimik tayo. Ibig sabihin, guilty tayo. Kapag hindi natin sinusunod ang salita ng Panginoon, hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. Kapag hindi ka nagpapasakop sa Diyos, hindi lalay sa diablo, kundi kakapit sa iyo. Kapag kakapit ka, ang diablo sa iyo, hindi ka na pinili ng Panginoon. Dahil ang mga pinili ng Panginoon ay submissive yan. Amen ba? Magpasakop sa Diyos yan. Magpapasakop sa salita ng Diyos, wala pa na ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Alam mo po, galit na galit Satanas kapag ipangaral ito magpasakop sa Diyos. Dahil alam niya ay talunan na siya. Talunan naman sa Satanas eh. Wala na siyang magawa. Nakantay na kasi tatapos sila dagat ang apoy. Kaya nga sabi niya sa verse 8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. Lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Amen ba? Amen? Hindi ang Diyos ay lalapit sa iyo. Kapag magpasakop ka sa Diyos, ay lalapit ka sa Diyos. Amen ba? Kapag ikaw may sakit, saan ka pupunta sa doktor, sa ospital, di ba? Kapag nangailangan ka ng tulong ng Diyos, saan ka pupunta? Sa ospital? Sa kulungan? Doon sa mall? Saan ka pupunta? Sa simbahan. Di ba? Yung palakpan natin ng Panginoon. Dahil simbahan ay dalawin ng Panginoon. Lalapit ka. Kapag lumapit ka sa Diyos, siya lalapit sa iyo. Di ba? Kapag hindi mo sa simbahan, huwag kang maging bingi. Huwag kang maging pipi. Huwag kang maging politiko. Kapag nandito ka, kinakain you must respond sa the calling of God. Kinakayang buhay, palakpakan sa iyong Panginoon. Sabi niyo, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan mo ating Panginoon. Kung ang artista pinapalakpakan mo, palakpakan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ang kapag hindi mo pinupuri ang Diyos, sabi ni Satanas, sabi ng Panginoon Satanas, parami tayo tagasunod. Sabi ni Satanas, dalhin kita doon sa sabungan. Doon sa akin yan lahat yan. Sa pula, sa puti. Sa sinihan, ganun yan. Nunood sila sa sinihan. Sino nanood po sa sinihan yan? May mga kampung sa kanas sa sinihan. Sa sabungan, ganun rin. Doon sa mall, doon sila naglaro. Namo sila lahat sa kalaruan yan. Sabi naman ng Panginoon, pumunta ka sa simbahan. Sige, pumunta ka sa simbahan. Pumunta sa simbahan. Sabi naman, yan, akin lahat yan dahil nakikinig sa akin yan. Sabi ni Satanas, sa iba yung lahat yan? Hindi yan lahat sa'yo. Ang hindi nakikinig yan, sa akin yan. Ang nakipagkwentuhan, sa akin yan. Ang mga nagchichismisan, sa akin yan. Kaya kapag hindi ka nag-insalta na pwede, chismis ka, at hindi nagmumuri sa iyo, ibig sabihin hindi ka pag-ahari mo yun. Sa akin pa rin yan. Pakunwari lang sila na kunwari yan. Na nandyan pero hindi totoo sa iyo. Akin pa rin sila. Ibig sabihin, nawa, ang pagpunta mo dito ay hindi po, ay aksidente. Hindi kaloob ng Panginoon. Kailangan puri ng Diyos. Sabi mo, puri ng Diyos! Hallelujah! Amen! Amen! Kaya nga sinabi niya sa verse 9,
be afflicted and mourn and weep. Kayo ay magdalamhati. Ako'y maginagpis. Kayo ay managhoy. Let your laughter turn into mourning. Ang inyong mga kagalakan ay pupunta sa panaghoy o panambitan, pag-iyak. Let your joy into heaviness. Ang iyong kagalakan ay sa kalumbayan. Dahil ang sabi diyan, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Ibig sabihin, ang pagpakumbaba, ano ang ibig sabihin ng magpakumbaba? Ang ibig sabihin ng magpakumbaba, nakahanda ka na masaktan, nakahanda ka na maghinagpis, nakahanda ka na umiyak, nakahanda ka, magdalamhati dahil po sa Panginoon, palapanan ng Panginoon. Hindi lang po awa, hindi lang po ganda, hindi lang po kalakasan, hindi lang po kalayaan o kalasuan o kalayawan. Alam niyo po, ang mga kampo ni Satanas, gusto niya sundin ang layaw niya. Tanungin mo sa sarili mo, nasunod bang layaw mo? Kapag nasunod ang layaw mo, hindi ka pinili ng Diyos. Ang mga pinili ng Diyos, nakahanda nasaktan, nakahanda maghinagpis, nakahanda managhoy, nakahanda umiyak sa Panginoon, nakahanda, hallelujah, maghiyak dahil sa Panginoon. Amen? Kaya kapag kung di mo naghanap ka ng kapitsuan sa buhay mo, you are not choosing by God. Ang mga pinili ng Panginoon yan, natili yan. Kapag hindi ka natili, hindi lang pinapinili yan. Dahil mga pinili na natili talaga yan. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen? Hallelujah. Dahil sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father. Pinili niya ayon sa kanyang kaalaman sa Diyos na Ama. Ayon sa kaalaman ng Diyos na Ama, through sanctification of the Spirit. Sa pamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu. Sino ang nagpapabanal sa atin? Ang Espiritu. Hindi ka magpakabanal kapag walang Espiritu ng Diyos. And then, unto obedience sa pagsunod and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Winisikan sa dugo ng Panginoon. Ibig sabihin, paano ka nawisikan sa dugo ng Panginoon? Dahil tinanggap mo si Jesus Christ. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ, mayroong blood of sacrifice yan. Ang blood of sacrifice, yan ang dugo ng Panginoon. Ang dugo ng Panginoon na nabuhos mo sa Kalbaryo 2,000 taon na kalipas na. Lumabas ang tubig at dugo. At lumabas ang tubig at dugo ng nahulugan. Nawisikan tayo ng dugo ng Panginoon. Ibig sabihin, ang kapatawaran. Dahil ang dugo ng Panginoon nagbigay ng kapatawaran ng ating kasalanan. So, paano ka nakatanggap ng dugo ng Panginoon? Through the name of Jesus Christ. Through the name of Jesus Christ. At ang kanyang tubig, kinakailangan malubog sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ilubog ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mabautismo ka sa pangalan ni Jesus para matanggap mo ang pagkahirang sa iyo. Amen. Pakanan niya. Amen. Pagkahirang sa iyo. Kaya malubog ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kasi pagpatawad na yung kasalanan, Acts chapter 2 verse 38. Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi niyan, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pansinin tayo ang suod na taga. Ang grace unto you, ang grasya na pa sa atin, ang kapayapaan be multiplied. So magkaroon na ng grasya, magkaroon na ng kapayapaan, magkaroon lang ng multiplication. Gusto mo bang multiplication? Ano ibig sabihin multiplication? Pagdudubli, pagpaparami. Ibig sabihin, dadami lamang ang mga pinili ng Panginoon dahil sa kanyang banal na dugo. Through the blood of Jesus Christ. Through the sanctification of the Spirit of God. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya kailangan ng Espiritu ng Panginoon. Kaya kailangan mapakabanal ka. Kaya kailangan susunod ka sa utos ng Panginoon. Kailangan mo mawisik ka ng dugo ng Panginoon. At the blood of Jesus
The blood of Jesus Christ still fresh that can able to heal you, to forgive you. Hallelujah. Hallelujah. To forgive and heal. Pagalingin ka ng Panginoon, patatawarin ka ng Panginoon, at babaguhin ka ng Panginoon. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yan po ang totohanan. So, ano ba ang ibig sabihin ano ba ang ibig sabihin na pinili? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pinili, Pastor? Ang banal na kasulatan ay sasagot, hindi ako ang sasagot. Hello? Ano sinabi po? Sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ano sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9? Ano sabi? That ye are chosen generation. Ikaw ay piniling lahi. Piniling lahi. Ano pa? A royal priesthood. A royal priesthood, ibig sabihin, maharlikang pari. Kapag maharlikang pari, hindi ka na kailangan ng pari. O kailangan ka ba ng pari? Hindi mo na kailangan dahil ikaw na ay royal priesthood. Eh, nagpapalamanan ng Panginoon. Hindi ka na pumunta kay Padre, kay Papa. Pumunta kay Jesus Christ. Hindi palapananan ng Panginoon. Eh, ba? Dahil ikaw ay royal priesthood. Maharlikang pari. Ano yan? Hindi ka lang maharlikang pari. A holy nation. Banal na nasyon. Banal na nasyon. A peculiar people. Hindi banal na nasyon, napakabanal talaga. At peculiar people. Tandaan namin, ang pinili ay ibig peculiar people. Anong ibig sabihin ng peculiar people? Ibig sabihin na iba, katangi-tangi. Espesyal ka, katangi-tangi. Hindi ka parehong. Magkapareho ba ang piki at ang tunay? Ngayon may pinapalabas na ba ang pera ngayon? Mayroon mga pinapalabas ng mga piking pera, halos magkapareho lang. Pero iba talaga. Kung minsan sinasabi ko ng mundo, pare-pareho lang man yan sa simbahan. Pare-pareho lang yan, papunta sa Diyos yan. Pansinin natin ang salita ng Panginoon, hindi pare-pareho. Ang salita ng Panginoon nagsasabi na hindi pareho-pareho yun. Ang nasa Kanya ay sa Kanya. Ang mga pinili sa Kanya. Ang nasa Kanya ay peculiar na mga tao. Ibig sabihin, kakami-kami ka sa Panginoon palang mga ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi ka pareho. Kaya kapag kung kapareho ka pala ng damit mo, kapareho ka pang ayos mo, ibig sabihin hindi ka talaga pinili. Ang mga pinili ay peculiar na iba talaga. Kakami-kami ka. Amen ba? Palaman natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan ang natutuhanan. Dahil kapag kung pare-pareho naman yan, marami pong mga sikta lahat. Sa totoo lang sa reliyon, ang daming reliyon sa buong daigdig. Thousand of religion. Hello? Pansinin natin, libong reliyon. Ang tanong, sino ba tamang reliyon? Hindi po tayo naligtas na sa reliyon. Naliligtas po tayo dahil sa dugo ng Panginoon, dahil sa pagsunod sa salita ng Panginoon, dahil sa Espiritu ng Panginoon, dahil nakikita mo ang naiba ka. Kapag naiba ka, ikaw ay pinili ng Panginoon. Hindi nagarantiya naging membro ka sa Pentecostal, ligtas ka na. Hindi naging membro na ikaw United Pentecostal member. It is a grace you are choosing by God. Hello? Pansinin ko, mga kapatid, hindi mo naging membro ka sa simbahan ito ay pinili ka ng Panginoon. Hindi na siya, magpamembro ka sa aming simbahan ay maligtas ka. Ang kaligtasan natin, ang pagkapili ng Panginoon, it is not a membership. Hello? Ang kaligtasan natin ay ang pagkapili. Sino ang pili? Hindi si Pastor, ang Diyos ang pipili sa iyo. Palapanan ng Panginoon. Amen? Pili ka ba? Pinili ka na Panginoon. You are a peculiar people. Nanatili ka. Kaya sa ilang taon ako magpapastor po mga kapatid. Labas-pasok lang ng tao. Gusto ko man manatili sila, hindi talaga sila manatili dahil hindi sila pinili. Kapag pinili ka na ba yung manatili ka? Kapag pinili ka na manatili ka! Kapag hindi ka pinili pa yun, wala ka. Bukas wala ka na dito. Sunod linggo wala ka na. Sunod linggo wala ka na. Dahil hindi ka
pinili. Kapag pinili ka, manatili ka. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Yan ang katotohanan. Hindi na hulugan na kay pastor. Dahil pinili kang manatili ka sa Panginoon. Kung sino ipatayo ng Panginoon dito, ako'y manatili. Dahil ang Diyos ang nagpili sa akin. Hindi si pastor, hindi si Tito Pagulano, kundi pinili ako ng Panginoon na manatili ka sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga sinabi niya, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out from darkness into His marvelous light. Pansinin natin ang salita ng Panginoon. Makinig kayo sa salita niya. That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Ibig sabihin, na ipakita mo ang pagpupuri mo sa Diyos. Tinawag ka niya mula sa kadiliman hanggang sa kaglagilalas na kaliwanagan. Amen. Purihin mo doon, sabihin mo, Lord, salamat po na pinili mo ako, na iba ako sa lahat. Hallelujah! Hindi ko kaya pag-umuri. Hindi ko kaya, hallelujah! Hallelujah! Pag-umuri sa iyo. O God, purihin ka, Panginoon. Amen. Kapag nahiya ka, hindi ka pinili. Ang mga pinili na pa hindi nahiya. Dahil sila ay pinili. Tayo ang pinili. Hallelujah! Ikaw ang pinili ng Panginoon. Hallelujah! Amen. Praise God. Kaya nga sila sa verse 7, verse 10, which in the time past were not a people. Nung sa panahon, ikaw ay hindi tao ng Diyos. But are now the people of God. Ngayon, ikaw ay tao ng Diyos. Which are not obtained mercy. Nung nakaraan, hindi ang nakatagpo ng kanyang awa. But now, have obtained mercy ngayon. Nakatanggap ng kanyang habag at awa. Pansinin natin sa huling salita niya, sa verse 11. Pansinin natin ang sabi niya, dearly beloved, mga minamahal ko, I visit you as a strangers and pilgrims. At pinamanghi ko sa inyo, tayo'y mga dayuhan ang manlalakbay. Dayuhan at manlalakbay. At ang sabi niya, abstain from fleshly lust which war against the soul. Ibig sabihin, kapag pinili ka ng Panginoon, tandaan natin, kapag pinili ka ng Panginoon, tandaan natin na tayo ay manlalakbay at dayuhan lamang dito sa mundong ito. Huwag iwasan natin ang mga pagnanasa ng laman, mga pag-aanyaya ng laman. Kaya iwasan natin ang mga kalibugan at kalayawan at kalasiyaan at ang ating kalayawan, ang gusto ng layaw natin sa ating buhay dahil naglaban-laban yan ang kaluluwa espiritu. Kapag sinunod mo ang layaw mo, hindi ka na pinili ng Panginoon. Kasi dati niya ikaw, hindi tayo bayan ng Panginoon. Dahil sa Espiritu ng Panginoon, dahil sa kanyang dugo, dahil sa kanyang mga salita, pinili tayo ng Panginoon. Pinili mo ang salita ng Diyos. Inipalakpan natin ng Panginoon. Pinili mo ang salita ng Diyos na ating pong sundin. Amen? Yan, hallelujah, ating pong sundin. So, para manatili po tayo bilang pinili. Ano sinabi niya? Sa 2 Peter 1 verse 5 to 10, ang sabi niya, and besides, liban dito, giving all diligence to add to your faith, virtue, and virtue knowledge, at idagdag sa inyong kasigasigan ay ang pananampalataya, at sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ay ang kaalaman, and then the knowledge, temperance. Sa kaalaman ay kinakailangan at ang pagtitimpi. And the temperance is patient. At ang pagtitimpi ay dagdag sa inyo ang pagtitiis. And patient godliness sa pagpasensya at kabanalan. Kaya sinabi ko magtatyaga ka, magtitiis ka. Baka magtiis ba tayo? Baka magtatyaga ka ba tayo? Na may kabanalan! At may kabanalan, sabi diyan, may godliness
brother kindness, kung mayroong kabanalan, kamakadiyos ka, mayroon kang pagmamahal sa iyong mga kapatid ng kabutihan. At brother kindness, kung mayroon kang brother kindness, mayroon kang pagmamahal, kabutihan sa iyong kapatid. Kinakailan mawala, hindi mawala sa iyo at manatili ang charity. Ano ang charity? Pag-ibig. What is pag-ibig? Ayan, pag-ibig is an agape love. It is not an erotic love. It is not a fleshly love. It is not an Christian love. It is not a marriage love, but it is an agape love. It is the highest form of love. Ang highest form of love, it is the divine love. Ang makalangit na pag-ibig sa Panginoon, hindi makamundo. Hallelujah. Palakpakan ng Panginoon. Ang pag-ibig na tinutukoy lang kayo makalangit. Ano ibig sa makalangit? Hindi po makamundo. Kapag makamundo, ibig mo lang dahil sa mundo, dahil sa ganda niya, sa gwapo niya, dahil sa pera niya, dahil sa material niya, bagay, sa anong mga mundo yan. Kapag makalangit na pag-ibig, hallelujah, nakad mo ang makalangit doon po sa langit sa Panginoon. Puri natin ang Panginoon. Dahil kung mayroon ka sabi dyan, if these things be in you, kapag nasa inyo ay ito, and abound that they make ye shall never be barren nor unfruitful and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hindi tayo maging baog, hindi tayo walang bunga dahil sa kalaman ng Panginoon. Ibig sabihin, gusto mo ng Panginoon na may bunga tayo. Ang gusto ng Panginoon na hindi tayo baog. Ano ibig sabihin ng baog? Walang bunga. Walang akay. Kaya, kapag ikaw ay pinili ng Panginoon, sunod linggo, kinakailan may akay ka ng kaluluwa. Mayroon kang dala salamat sa Panginoon, may nagdalang kaluluwa ngayon. Kasi hindi ka baog eh. Hindi kinakailangan. May bunga ka. Sabihin mo, magkabunga ko. Kung sinada yata tayo na. Sabihin mo, magkabunga ko. Hindi ako baog. Palakpakan niya ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Yan ang gusto ko ng Panginoon. At ang bunga natin manatili. Yan ang ordinary ng Panginoon. Dahil sa kaalaman ng Panginoon. Sa verse 10, sabi niya dito, wherefore, that rather, brethren, give diligence to make your calling election sure, that if you do these things, ye shall never fail. Kung ginawa natin ito, hindi ka mabibigo. Hindi ka mawawala. Hindi ka mahiwalay. Yan po ang pinili ng Panginoon. Hindi ka mawala. Hindi ka mabibigo. Kaya tandaan natin, kapag may pagkabigo, hindi totoo yung pag-ibig. Kapag may pagkabigo, hindi yan totoo. Huwag kang maghinanakit. Hindi para sa iyo yan. Sabihin, hindi para sa akin yan. Huwag ako maghinanakit. Antayin kong kalooban ng Panginoon. Palakpakan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Palakpakan na yan. Yan ang gusto ko na kayo. Kasi wala kami bukas sa Panginoon eh. Amen. So, ang sabi niya, suriin nyo ang inyong sarili. Examine yourselves. Suriin nyo ang inyong sarili. Whether be in faith, prove yourselves. Knowing not that your own selves, how Jesus Christ is in you, except ye be reprobate. Ibig sabihin, siyasatin natin yan sa ating sarili. Kung tayo ba kay Jesus Christ o kayo ay itinakuya. Hello? Siyasatin natin ang ating sarili. Kapag kay Jesus Christ ka talaga, huwag kang hiwalay kay sa Kanya. Ngayon ba? Kung minsan sabihin natin, sa iyo lang uhubos sa iyo lakas kapag wala ka, mawala ka po. Kamangmangan. Sabi mo, kamangmangan yan. Ang hugot mo lakas kay Jesus Christ, hindi sa Kanya, dahil sa Kanya, dahil sa asawa mo, sa anak mo, sa piniirog mo. Kamangmangan yan. Kailangan mo kay Jesus Christ. Yan mga taong reprobate. Kaya yan mga taong tinakwil. Kaya kailangan ang makahugot ka ng lakas kay Jesus Christ. Kaya nga sabi niya, ay nagtitiwala ako, hindi kayo itinakwil. Hallelujah. Nagtiwala ako na kayo hindi itinakwil. Amen. Hallelujah. Praise God. Wala ng Panginoon. Nagtiwala kayo na hindi tayo itinakwil. Dahil ang mga itinakwil,
Hallelujah. Praise God. Mga itinakwil ay hindi nanatili. Kapag nanatili, praise God sa ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, sa Revelation, kung papansin sa Revelation chapter 7, ang mga pinili ng Panginoon kanyang tinatakan. Kaya nga sabi ng mga anghel ng Panginoon, after these things I saw the four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on the tree. I saw another angel ascended from the east, having the seal of the living God. He cried with a loud voice of the four angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the tree, till we have sealed the servant of our God in their forehead. Ibig sabihin, inutusan ng anghel ng tayo, huwag mong saktan ang lupa, ang hayop o ang halaman. Dahil maladamay ang mga pinili. Hanggang sila ay masiliwan. Ibig sabihin, pansinin natin, ang mga pinili ng Panginoon may siliwan. Ano ba? Sisiliwan, they are sealed. Ang sabi na, hanggang sila ay masiliwan. Ang sabi dito, hanggang sila ay masiliwan sa kanilang noo. Sa kanilang noo. Panghuli talata po. Sa Revelation chapter 22 verse 2 and 3 and 4, in the midst of the street of it, and either the side of the river was there a tree of life, which bare 12 manners of fruit, and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree whereof the healing of the nation. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him, and they shall see his face, and his name shall be in their forehead. Ang kanyang pangalan ay nasa kanilang noo. Alam mo si Antichrist, this last day, lalagyan kanya ng microchip sa noo para pag-aari ka na niya. Pati ang kamay mo, lalagyan din ng tatak at noo. Bakit lalagyan niya ng tatak ang noo at kamay mo? Para pag-aari ka niya. Kay Jesus Christ din, lalagyan ka ng tatak sa noo. Ang pangalan niya. Hello. Anong pangalan ng Diyos? Everybody shout, Jesus. Kaya ang tatak sa noo mo, wala nang ibang Diyos. Si Jesus. Kapag naghahanap ka pa ng ibang Diyos, si Satanas ang hinahanap mo. Dahil wala nang ibang Diyos. Si Jesus Christ. Marami siyang pangalan. Ngunit in this last day, tatawagin ang kanyang pangalan, na isang pangalan. In Zechariah chapter 14 verse 9, in that day, there will be one Lord, and His name shall be one. Zechariah chapter 14 verse 9. Isang pangalan. Kaya nasabi sa Matthew chapter 1 verse 21, thou shalt call His name Jesus, for He shall save His people from their sin. Maraming Jesus. Jesus. Siya sabi niya, Jesus. Sa simang Trinidad. Yan ang mga ibang Jesus yun. Jesus ni Resurrection. Jesus ni Pinya. Maraming mga Jesus. Ngunit mayroon isa lamang Jesus. Na lahat manood sa langit, sa lupa, luluhod sa pangalan ni Jesus, na walang iba kundi si Jesus Christ, na ating Panginoon. Sa kalawalati ng mapalakalan ng Panginoon. Amen. Nilang po tayo lahat at manalangin sa ating Panginoon. Siyasati natin ang ating sarili. We are served by God. Ikaw ay pinili ng Panginoon. Kung pinili ka ng Panginoon, you are served by God. Siniliwang ka ng Panginoon. Sino mang siliw ang Diyos?
Anong silyo niya? Yan ang silyo ng kanyang pangalan, ang silyo ng kanyang Espiritu Santo. Kaya sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 30, grieve not the Spirit of God, whereby ye are sealed in the day of redemption. Huwag mong palumbayin ang Espiritu ng Panginoon kung saan ikaw ay tinatakan sa araw ng kaligtasan. Ayon po sa Episo, Kabanatang 4, talatang 30. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Mapagpalang Ama, pinataas ko po ang iyong pangalan, Panginoong Hesus. Lahat nakarinig ng iyong mga salita, lahat nakarinig ng iyong pangaral po, Panginoon. Pinili mo kami na maglingkod sa iyo. Pinili mo kami, magdiriwang sa iyong pangalan, na magpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat po sa iyong banal na dugo. Niminiskan mo kami sa iyong banal na dugo upang mapatawad kami, Panginoon. Salamat sa silyo ng Espiritu Santo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, luwalatiin ka po, Panginoon. In the name of Jesus Christ, hallelujah. Lahat ay lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Kung nais mo may silyo ka sa Panginoon, ay lumapit kayo sa Panginoon, luluhod kayo sa Panginoon. Sabihin mo po, Panginoon, manatili ang silyo mo po sa akin upang isa ako sa pinili mo po, Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, ang mga siniluhan ng Panginoon ay nanatili. Kapag hindi ka nanatili, naalis ang silyo sa iyo. Dahil ang Espiritu ng Panginoon, umaalis yan kapag hindi sumusunod sa Kanya. Ayun po, sa 1 Samuel chapter 6 verse 14. 1 Samuel chapter 16 verse 14. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi manatili. Kaya pinalitan niya ng masamang Espiritu. Manatili ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, piliin mo ako, Panginoon. Siluhan mo ako, Panginoon. Na hindi mapapahamak, hindi mapariwala, hindi mahiwalay sa iyo. O ganang silyo ng Espiritu Santo, Panginoon, ay mag-ari sa aking puso't isipan. Alaya sakala, alaya sakiya. Alaya sakaya, sakiya. Receive the seal of the Holy Ghost of fire. Receive the Spirit of God. Receive the seal of God, the chosen generation, the chosen nation, a peculiar people. Hallelujah of God. In the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Kapag ikaw ay manatili, you are chosen by God. Kapag ikaw ay manatili sa mo mga kapighatian, ikaw pinili ng Panginoon. Ngunit kapag ikaw ay lumalayas, kapag ikaw ay maalis at hindi ka nanatili, pasensya na lang, hindi ka pinili ng Panginoon. Ang mga pinili ng Panginoon ay nanatili sa Kanyang presensya. Ang mga pinili ng Panginoon, manatili maglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Haya malaya sakaya malaya sa the Lord. Manatili itong kaluluwa sa iyo. O God, hallelujah. Manatili ko, Panginoon, Brother Ramil sa iyo. Hallelujah. Para man ang mga pagsubok, manatili sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Halaya malaya sakaya malaya sakaya. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon Lord. Ang kaluluwang ito, Panginoon, sinunoy po, Panginoon, manatili sa iyo. Hindi po, Panginoon, sa kasintahan. Hindi po sa pag-iirog, Panginoon. Kaya mamahalin ka niya, Panginoon, Lord, habang siya'y nabubuhay, Panginoon, manatili sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! Sa kalamayasan. Magkabautismo siya sa pangalan ng Jesus upang mapatawad ang kanyang kasalanan. In Jesus' name. Lord, hallelujah! Salamat mo, pinagaling mo Sir Kel, Panginoon Lord. Na hospital sa nakaraan mo, pinagaling mo siya. In Jesus' name. In Jesus' name. Manatili sa iyo, Panginoon. Manatili sa iyo. Hallelujah, Panginoon, manatili kami. Hallelujah! Sa iyo, manalang presensya po, Panginoon Lord. Huwag kaming mahiwalay sa iyo. Huwag kaming, Panginoon Lord, magdalamhati sa kalungkutan ng sanglibutan, kundi magdalamhati sa kalungkutan ng kalangitan na mga tao hindi nagsisisi ng kasalanan. Ikaw, kaibigan, para ikaw pinili ng Panginoon. Hallelujah, papalitan mo ang kagalakan ng kalungkutan. Hallelujah, na mayroong kang pagsisisi ng iyong mga kasalanan. Na huwag sundin ang layaw mo, huwag sundin ang gusto mo, huwag sundin ang iyong panukala, kundi sundin ang pagpapasya at kalooban ng Diyos. Ay, abalaya, sakiya, sanda, hallelujah.
Sige, puri ng Panginoon. Hallelujah. Pray to God, pray to God, pray to God in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah. Receive the seal of God. Receive the seal of God. Receive the seal of God in Jesus' name. Receive, hallelujah, the seal of God in Jesus' name. Lord, sila mo, pamilya Rapa, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Pamilya, Panginoon, Lord, Eldid. Hallelujah, Santos, may siluan mo. Hallelujah, na kaligtasan mula sa iyo, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Hallelujah, sino may Panginoon, siluan mo siya upang hindi may walay sa iyo. Hallelujah, to the Holy Ghost, in Jesus' name. Hallelujah, 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 Lord. Ito po, Panginoon, lugtong nito siluan mo, Panginoon. Na yung Espiritu Santo, ganoon, hallelujah, si Maclean po, Panginoon, Lord. Si Rimar po, Panginoon, Jesus' name. Hallelujah, the name of Jesus. Well be the Holy Ghost. Well be the Holy Ghost. Well be the Holy Ghost. Hallelujah, siluan mo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, na yung Espiritu Santo, ganoon, si Panginoon. Siluan mo, Panginoon, hallelujah, Espiritu Santo. In the name of Jesus. In the name of Jesus.